At bago tayo magtungo sa ating talakayan, humingi muna tayo ng update sa National Nutrition Council mula kay Undersecretary Albert Domingo. Yusek, mula po sa Octa Research Survey, umabot po sa 21% ang self-rated hunger noong July mula 17% noong March. Ano po yung tinatayang nasa 5.6 milyong pamilya? Gaano po kaseryoso ang pagtaas na ito? Nakita natin yung datos na ito nung naibalita nga na Joshua. At sa ating pagtataya, mula 4.5 million, tumaas ng 5.6 million yung mga pamilya na sinasabi yung self-rated hunger. May pagkakaiba ho yung self-rated kasi meron din tayong mga ibang indicators. Pero ibig sabihin nito, Joshua Asekweng, nararamdaman talaga at kailangan solusyonan yung gutom na sinasabi ng ating mga pamilyang Pilipino. So, Yusek, ano naman yung nakikitang pangunahing dahilan nung pagtaas ng bilang ng mga pamilyang nakakaranas ng gutom? Para sa ating pagbabasa dito, nakita natin yung presyo ng mga prime commodities na sinasabi. Kasama na yung mga iisipin natin na gulay, halimbawa, yung bigas, etc. So, para sa National Nutrition Council, sabi nga namin, naglalabas tayo ng mga guidelines kung ano yung pinggang Pinoy, ano yung dapat nakalagay doon. Kung wala ka naman mailagay doon, magkakaproblema tayo. So, yun yung ating papasukan ng solusyon natin. Okay. And Yusek, ayon po sa Octa, pinakamataas ang hunger incidence sa Balanced Luzon. Ano po ang hakbang ng NNC sa mga lugar na may mataas na hunger rate po? Alam mo ba, Joshua, na ang Vice Chair ng Governing Board ng National Nutrition Council ay ang Department of Agriculture. Malaki ang pagtambalan natin sa kanila, no? Ang chair sa ngayon is ang Department of Health, Secretary of Health, at Secretary of Agriculture yung Vice Chair. Isa sa kanilang mga programa, maliban dun sa pagpapataas ng output, nung nakaraang linggo, naalala ko yung pinag-usapan natin, no? Yung pagdami ng mga sinasaka ng gulay at para makarating ito ng tama sa ating mga merkado. And dito rin yung ating tinatawag na urban and peri-urban gardening. Sa katunayan, yan po yung ating ina-advocate ngayon, no, na kahit sa lahat na pupunta tayo, ang inyong lingkod, ating sinisiguro na chinecheck natin, meron ba dito mga community gardens, meron ba dito mga home gardens, kasi kaya nating magtanim at magpalaki ng gulay sa ating mga sariling bakuran. So, Yusek, 87% ng mga nakaranas ng gutom ay nagsabing minsan lamang o ilang beses ito nangyari. Paano magkakaroon naman ng epekto sa nutrition, lalo na sa mga bata? Yung paminsan-minsan na yun, magandang balita na hindi palagi ang nararamdaman yung gutom. Pero kasi ang tanong natin is, yung bang paminsan-minsan na yun ay gaano kadalas at anong oras ng araw? At kasi relative rin yung definition ng gutom kasi nga self-rated hunger to, no? Marami tayong mga kababayan sasabihin, hindi ako gutom, pero actually, yung kinakain nila, hindi siya tinatawag na nutrient dense, kulang dun sa mga sangkap Pinoy na sinasabi. Kaya kailangan tingnan rin natin yung datos at saklolohan natin yung ganitong sitwasyon. Okay, so speaking of data, Yusek, linawin lang po natin. May pagkakaiba po ba yung Octa findings at ilang datos ng government programs, gaya po ng Walang Gutom program, paano po ito pinapaliwanag ng NNC? Yes, tama pa rin yung datos ni ating Secretary Rex Gatchalian. DSWD, by the way, is another member agency, no? Yung datos ng Walang Gutom program, totoo po yun, yung 600,000, kung hindi ako nagkakamali, ang mga pamilya ang kumakain na ng wasto. Pero wag natin kasi kalimutan, malaki po yung population natin. So pag ating pinag-asama yung dalawang datos na yun, yung sa Octa, parang tinatawag naming signal yan, hudyat, na marami pa tayong kailangang solusyonan at tumatalab yung programa ng DSWD kahit papano para yung iba pang nakakaramdam ng ating sinasabing self-rated poverty ay ating matugunan. Okay. Ito na tayo sa pinakihintay. Ano ba yung daladala mo dyan, Yusek? Kaninang pinapakita mo sa... Naiintriga sila. Actually, bago mag-on air, dapat pala hindi white yung suot ko, no? Pero okay lang, pakita natin. Kapag nakita natin ito... Parang bolang kristal eh. Para meron tayong bolang kristal. Ako nakadark ako, Yusek. Ayan, para mahahawakan ni Josh. Hindi ho yan magsasabi kung darating ang habagat o hindi. Yan po ay isang halimbawa ng asin tibuok. Yan, tinanong nga ni Joshua sa kanila Asekweng kanina, ano yan? Yan po ay isang tinatawag na artisanal salt mula po sa Bohol, doon sa bayan ng Albur or Albuquerque, kung saan napuntahan po ng inyong lingkod, yan po yung nakikita natin.
talagang linuluto siya mga 3 to 6 months. Bakit po nagtataka siguro ng ating mga kababayan, anong kinalaman ng National Nutrition Council at bakit may asin na ating pinapasukan dito? Kasi po, meron tayong dalawang batas, yung asin law o yung ating tinatawag na iodized salt law noong 1995, tapos yung Philippine Salt Industry Development Act ng 2024. Habang tumagal po, nagkaroon ng, sabihin ko na, Joshua and Asikweng, misconception na yung iodization ang problema kung bakit namamatay ang ating industriya ng asin. Hindi po. Mismong inyong lingkod, NNC Executive Director, ang pumunta, nakausap natin si Kuya Rolly na isa dun sa mga matagal nang gumagawa ng asin tubuok sa Bohol at ating inassure na hindi po kalaban ng iodization ng salt industry. Ang artisanal salt, tulad itong asin tubuok, pwede po yung tumuloy. Ang ating tinututok po pagdating sa iodization ay yung food grade salt na ating nabibili sa ating mga sari-sari store, sa ating mga grocery. Kasi maraming ating mga buntis, ang sabi nga nila, kung di ako nagkakamali sa datos, mataas pa po yung bilang ng mga buntis na iodine deficient. Pag kulang sa iodine, ang IQ natin, Joshua Asikweng, ay maaaring magkaproblema. 3 out of 10 households ang gumagamit lamang ang gumagamit ng iodized salt. Ibig sabihin 70% kailangan pa po. Lalo na sa mga buntis, sa mga kababayan pong buntis, dapat iodized salt po ang ginagamit natin. Sa general population, ay i-promote natin yung mga ganitong asin, artisanal. Meron pang isa na nakita ko pero nakalimutan ko yung pangalan. Maliban sa Bohol, may mga ibang probinsya pa na gumagawa ng artisanal salt na ating tangkilikin. So ito, Yusek, itong Paano siya artisanal ito. ginagamit? Yes, paano ginagamit? So ito yung masustansyang So pagka papasok nga nung ating bolang kristal tuloy, nung ating asin tibuok, pag ito po ginamit natin, pwede natin siyang gagamitan ng grater. Actually, nakataob po siya. Tapos parang kinakaskas. Tapos dun sa ibabaw. Nakikita natin to yung iba sa mga restaurant, sa ice cream, sa ating mga pizza, ganyan. So kinakaskas yan bilang pampaalat. Yan po yung asin tibuok na sinasabi. Okay. Well, Yusek, ito, panghuli na lang po. Ano po ang agarang hakbang naman ng NNC para po mapababa, balikan po natin itong hunger at maiwasan po itong o mauwi sa malnutrition. So kaya ganyan yung sagot natin ngayon, Josh, bakit yung pagtatanim ng gulay sa ating communities at bakit yung asin? Dahil nakita po ng inyong lingkod ng NNC na pwede nating pagsamahin yung pagtanim at pag-harvest ng gulay na pwede nating kainin sa sarili nating bahay. Tapos para dun sa mga rural areas na nakikitaan natin na merong artisanal salt industry, suportahan natin sila dahil yung income nila, magagamit nila pambili ng masustansyang pagkain. So actually, lahat naman di ba? Dapat sa lahat ng mga produkto, yung otop ng mga bawat bayan, dapat Yes. supportahan natin para makatulong tayo sa kanila. Huwag na tayong tumawad kasi Actually, yun na sila kumikita, diba? Nahihiya po akong tumawad pag ganyan. Correct. Anyway, maraming salamat, Yusek Albert, sa mga paliwanag at impormasyon yung binahagi mo sa amin mula dyan sa National Nutrition Council at syempre sa iyong bolang kristal. Salamat rin po. Maraming salamat, Yusek.